Mga ka-goat farming, nabasa na ba ninyo or napanood or maybe naikwento na ba sa inyo na ang mga kambing ay browser? Hindi kagaya ng mga tupa na grazers. Browsers ang mga kambing. Anong ibig sabihin ng salitang yan, ng browser at saka grazer? Kayo mismo kung kayo ay nakapag-alaga na pareho ng kambing at tupa, makikita ninyo yung pagkakaiba sa ugali ng dalawa kapag ipinapastol nyo. Etong kambing, kapag ipinastol nyo yan sa ganyang katataas na damo, yan, ganyan, you will notice na yung pinaprioritize lang niya ay yung pinaka malagong parte ng damo, yung pinaka itaas, yung tip, kagaya nito. Yan, itong ganito lang. Hindi niya isinasagad hanggang dun sa malapit sa damo, ay malapit sa ugat. Hindi kagaya ng baka at ng tupa, dahil grazer ang dalawang yan, binanggit ko. Kahit ipastol mo sila sa mababang sa damo na hindi ganyang katataas, they will thrive. Dahil grazer sila at sadya sila na kapag kumain sila ng damo ay sinasagad yung pagkakain nila, pagkakaputol sa ngipin nila doon sa malapit na sa damo, malapit na halos sa ugat. Hindi kagaya ng kambing, hanggat may choice ang kambing na ibang damo na yung tip lang, yung dulo, pinakamabata, pinakamalagong bahagi ng parte ng damo, yun ang kanyang kakainin. O, tingnan nyo yung kambing na yan. Kaya madalas palakad-lakad ang mga yan, namimili sila. Yun ang pinagkaiba ng kambing sa tupa. At yun ang ibig sabihin ng salitang browser at ng grazer. O, naobserbahan ko rin yan, hindi lang sa pagpapastol. Doon sa elevated goat and sheep house doon sa farm, mas nasisimot yung simot na simot yung corn silage sa mga tupa kaysa sa mga kambing. Yung kambing, pinipili niya yung mga bits and pieces ng corn silage na palatable, highly palatable para sa kanya. Hindi kagaya ng tupa, walang pili-pili yan. Makikita mo yung mga palanggana namin doon, palanggana, literal na palanggana na lang natitira. Hindi kagaya sa mga kambing, minsan may paunti-unting natitira na corn silage. At saka pag natira yon, nagda-dry up na lang. Doon sa mga tupa namin, wala kang makikitang nag-dry up na corn silage doon sa mga feeders nila. Literal na simot. Siguro kung mangunguya nga lang nila yung palanggana, pati yun ubos Naobserbahan ko rin yan sa kapag nagpapastol. Ang tupa, dahil grazer yan, mas normal sa kanya yung nakasteady lang siya, almost nakasteady lang sa isang lugar. Uubusin niya, kumbaga ano bang ibang salitang Tagalog para doon, kumbaga parang uubusin muna niya lahat, halos yung nasa malapit sa kanya. Hindi kagaya ng kambing na marami pa yung pwede niyang kainin sa paligid niya, pero lakad pa rin ang lakad, namimili. O, yan ang ibig sabihin o description ng browser at ng grazer. Ngayon, for sure tinatanong nyo, bakit yung ibang magkakambing na eksperyensado, bakit ako binabanggit ko sa mga nauna kong mga video at sa mga post ko na dapat ay uniform ang pinapakain, hindi yung assorted. Yung recommendation kasing yun ay nasa konteksto siya ng naka fully intensive farm management. Kapag naka fully intensive ka, usually ito yung mga commercial scale na
Yan yung mga, ang doe count nila, yung bilang ng babaeng kambing nila ay hindi nabababa sa 100. So kapag ka usually nasa commercial scale ka, minsan pati yung mga semi-commercial scale, dahil naka-intensive management o ibig sabihin naka-confine sa isang bahay, ang gusto namin ay predictable yung magiging resulta sa negosyo or maging sa science. Para ma-predict mo yung output, kailangan calculated mo yung input mo. Dahil kung hindi calculated yung input mo, hindi mo mape-predict yung output mo. So para maging predictable yung output mo, kailangan consistent yung feed type na binibigay mo. Ayun ha, inelaborate ko lang para may pasok sa konteksto yung narinig nyo sa akin at maaring narinig nyo na rin sa iba, na kung bakit nire-recommend sa mga naka semi-commercial to commercial intensive, sa mga naka semi-intensive or full intensive farm management, yung consistent yung feed type. Para na forecast, ang dahilan ay para na forecast or predictable yung maging output. At saka madali mo kasing ma-adjust kapag yung output mo ay below expectation. Madali, alam ko agad kung anong kailangan mong i-adjust doon sa pinapakain mo, whether quantity or quality. Pero kung browsing silang ganyan, yan, so paano mo may improve kapag halimbawa yung iba matataba, yung iba hindi, hindi mo naman sila control sa kung saan ang kakainin nila, saan sila lupalop pupunta. So yun ang advantage at saka disadvantage. Obviously ang advantage ng malaya silang naka range na ganyan, naka free range ang mga kambing, obviously hindi mas magastos, less gastos yan. Pero ang disadvantage niyan, mas open sila doon sa mga magnanakaw, lalo pat kung hindi sa iyo yung area na pinagpapastulan mo at nakabakod at hindi walang bantay. Another disadvantage ng ganyan, kung hindi ka nag-i-implement ng rotational grazing at wala kang deworming program, baka mamaya ay regular na pangyayari na lang sa'yo yung ma-internal parasite yung mga alaga mong kambing. So yung advantage naman nung naka consistent yung feed type na ipinapakain, kapag naka full intensive management ka, kagaya dun sa isa kong sub farm, ang advantage nun, madali ang pag-optimize ng feeding program conforme sa gusto mong i-adjust, dahil nga naka-measure na, pare-parehas na lang ang kinakain nila. Ang disadvantage nun, mas magastos yun kaysa dito. So kahit alin sa dalawang sistema ng pagpapakain na binanggit ko sa video na to ang piliin mo, meron at merong trade-off. Walang perfect na feeding style na aakma dun sa gusto mo. So piliin mo na lang kung alin ang pasok sa budget mo, pasok sa kaya ng oras mo na magbantay, pasok doon sa availability ng pagpapastulan or the lack of it. So yan ang napunta tayo doon sa disadvantages, no, mula doon sa browsing at saka grazing. So naibahagi ko lang sa inyo yan, sana nadagdagan ang kaalaman ninyo kahit man lang doon sa ibig sabihin at pinagkaiba ng salitang browsing at saka grazing. Kung gusto nyong matutunan yung kabuuan ng aking cultural management sa pag-aalaga ng kambing,
Nandiyan na sa description ng video yung link. Click na lang ninyo at basahin ang nakasulat doon. Nandun na lahat. Alright, thank you.